Nasungot ako, yan ang hirap kasi kapag hindi abogado ang mga senador, siguradong mga hindi naman. Matatalino naman sila, kaya lang hindi po sila pwedeng pang Senate President kasi katulad niya, ay Sir Badong, isama pa talaga yan, pero tama talaga. Hindi talaga nila tinutumbok yung may sala. Ang dami pandadaanan, imbis papuntang Maynila, sa Mindanao sila papunta. Correct. 'Di ba? Parang ICI lang 'yan eh. Ina-anticipate nila. Hindi nyo ba naisip bakit naroon si Magalong tsaka sino yung pumalit kay Magalong? Alam nilang may bagyong malakas, 'di ba? Alam nila may parating na bagyo. Ano ang ginagawa nila sa Davao City? Bago magbagyo, ina-anticipate nila na makakakita sila ng pagbaha sa Davao City. Tapos, yun ang ire-report nila na yan, may pagbahayan. O, yan. Malamang gusto na, papalabasin nila na palpak yung flood control sa Davao City. Yun lang naman. Ang dali lang naman ng basahin ng mga gimmick nyo. Malakas ng bagyo, nasa Davao kayo. Ina-anticipate nyo, may magbaha lang rito kahit 30 minutes lang. Totoo po, bumaba sa Davao City. Pero saglit lang humuhupa. Hindi yan katulad ng mga baha sa ibang lugar. Bumaha, isang buwan na, may baha pa rin. Hindi po dahil tsumamba lang sila. Meron pong purpose yun, yung pagpunta ng ICI doon. Nag-anticipate sila kasi tuwing umuulan ng malakas, bumabaha din pansamantala eh. Di ba? Sa Davao eh. Okay. Ganun po yun. Yun po yun eh. Ganun ang gawain ng mga yan eh. Hindi nila tinutumbok. Hindi naman po vlogger si Palsis eh. Eto po, vlogger yung mukhang hindi naliligo. Yung po, yung vlogger na yan, kaya yan binabanatan ko yan. Kasi tumatambay dito yan eh. Marami pong vlogger na dito nagsimula, naghagila po nang tatangay sila ng mga audience. No? Kahit na dun sa sa boxing ko, ganun din. Ayan, mga vlogger, marami po yan. Dito tumatambay sila, tapos pakilala, tapos sasabihin, pagkatapos ni Boss Badong, doon naman kayo sa akin. Marami po yan. Marami ang ganyang mga vlogger. Tapos pag nalagpasan ka na, parang stepping stone nila si Badong eh. Makakuha ng audience. Pag may audience na, lalagpas na, lalaki na sila. Tayo eh, mapagkalinga tayo. Pag malaki na silang mga vlogger, ang tingin na sa kay Badong na nag-i-stepping stone nila, laos na yan si Badong. Minsan, kanina nagninilay-nilay ako eh. Ano na kaya nangyayari sa akin sa channel natin? Alam niyo po, sa pagbablog, nasabi na naranasan ko na to sa boxing. May mga ups and downs talaga ang vlogging. Hindi yun straight na up. Hindi. Ups and down. Ang importante sa mga aspiring vloggers, ang importante, nakakakuha kayo ng mga masusugid nyong viewers na suki, kumbaga. Kayong mga narito lagi. Yan, kayo ang suki. Pag nakapag-establish ka ng mga suki, okay na yan. May suki ka, minsan mataas ang views mo dahil sa topic. Pero may lagi kang suki. Yun po sa mga aspiring vloggers. Tuloy-tuloy nyo lang. Basta maniwala kayo sa sarili nyo. Kasi pag hindi na kayo naniwala sa sarili ninyo, yan po ang pinakamahirap na kalaban ng vloggers. Yung hindi na nila paniwalaan ang kanilang sarili. Hindi ko na po papakilala sa inyo kasi baka puntahan nyo pa, sumikat pa ulit sa pangalawang pagkakataon. Kasi kaya ako nabuisit dun, nakatambay ka rito, naghanap ka ng tapos babanatan mo ko. Wala na, hindi na, ang point ko,
magkaiba na tayo ng politika, pero dapat hindi mo ko binabanatan kasi nanguha kayo ng mga supporter sa akin eh. Tapos, yun lang po yun. Kasi napaalala nyo lang dahil may nagtanong sa hindi naliligo. Ewan ko kung bakit na itanong. Out of the blue, bigla nagtanong. Okay lang yan. Wala po akong problema. Hindi ko po dinadamdam yan. Okay lang po yan. Hindi ko po, naalala ko lang bigla dahil dyan sa may nagtanong lang. Hindi po yan ang topic natin. Kasi baka isipin nyo po siya si Badong nananawa na. Hanggat nag-enjoy po ako, wala po makakapigil sa akin eh. Kasi pag ayaw ko na, inayawan ko na, kahit na ano pag sabihin ninyo, boss, sayang naman, sayang naman. Eh ayaw ko na, ba't kayo manghihinayang? Katulad sa boxing, doon ako nagsimula. Eh ayaw ko na. Eto mo, kahit na ano mangyari, wala hindi ko iiwan to. Mukhang malinis naman si Jared. Hindi po siya sikat hanggang ngayon. Nabwisit lang ako ron sa tao na yun. Dahil, alam mo yun, parang, sige, dayuhin nyo naman siya. Kasi nagmamakaawa dito yan nun eh. Dayuhin nyo naman siya. Tapos bigla mo makikita, binabanatan ka na. Ano nagawa ko dun sa tao na yun? Kaya, yun lang yun, asar. Huwag nyo na pong kilalanin, hindi nyo po kilala. Dahil, hindi nga siya sumikat. Paano kasi sikat ugali mo po siya. Yung mga taong tumulong sa'yo, titirahin mo dahil hindi na kayo. Di ba mga ganun? Hindi ko po kilala si Top 1. Huwag nyo na pong kilalanin nga. Hindi nyo nga po siya kilala. Hindi nyo po siya kilala, kaya huwag nyo na pong kilalanin. Bas, pwede ba magpasa ng resolution na dapat abogado ang gustong mag-Senate President? Hindi. Malamang kasi hindi papasayan sa Senado kasi majority ngayon ng senador ay hindi abogado. Para ka noong batang Jimmy Santos, AND. Kalbo ba yung vlogger na yan, Boss Badong? Wag na po nyo, magtanong na po kayo, wag na po dyan sa vlogger na yan. Hindi naman po importante, may nagtanong lang. Siguro kaibigan niya yun para tumikat siya. Ang totoong salary, alam nyo kung sino ang totoong salamin dyan? Yung pinsan ni Bongbong Marcos, yun ang salarin. Yun ang salarin ng pinsan ni Bongbong Marcos. Dapat mahuli yang dapat. Tatay Badong, anong video yung nakahubad ka? Yun. Yun ang una kong video eh. Kasi yun ang salary ng pinsan ni Bo. Ulit-ulit naman si Avendaño. Comment na po kayo. Pwede na po kayo magtanong. Umaamin na ba sila Saran ang next president kasi sinasabi na nila mangyari kapag siyang president? Yung takot po nila, hindi po nila namamalayan yung takot nila na ipopost nila. Nagtataka ko bakit si Lacson sumasagot sa dalawang babae nakatakip sa Senado. Di ba? Nakakapagtaka, no? Hindi po pwede yung ganun. Na maglalabas kayo ng testigo tapos alam niyo po yung mga nilalabas na testigo, kukwestiyonin po mismo yung pagkatao nila. May Senate hearing live at mukhang sarswela din. Dapat talaga si Bongbong Marcos ma-impeach, hindi dapat ka nagpresidente, dapat yung picture talaga si Bongbong Marcos. Tatay Badong, yung joke-joke ni video mo dati, napanood na daw ni Father Flavio ang video mong nakahubad. Boss, basta nagbabayad naman kay Kaufman ay ICC. Yun na nga di ba? Alam din nila yan. Ayaw lang nating, kasi obvious naman
Pinaliwanag din po ni Kaufman yan. Kaya lang, no need na eh. Hindi naman po, gusto lang po nilang siraan yung mga Duterte. Ganun lang po yun. Kaya ayoko nang i-point out yan. Alam naman po ng lahat ng tao na yung ICC po ang nagbabayad sa mga abogado. Kung kulang pa man yung bayad sa abogado, di kaya na nga ng Duterte. Non-issue po. Dapat manalo tayo sa impeachment complaint laban kay Bongbong para palitan na siya ni Baby Sara Duterte. Ano kayang mukha ihaharap ni Coach Jarrett maliban sa bukbok pag maging presidente na si BP Inday? Una, mawawalan ng mga sanay na makatanggap ng ano. Kami sa Duterte, talagang sanay kami na wala talagang tinatanggap. Si Dingding butas ang mastermind kasama asawa at pinsan. Bakit Dingding? Ano yung Dingding? Ading? Si Ading? Dapat sige si Bong Revilla, dapat makalaya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan magsalita Avendaño. Paulit-ulit yung salita. Di pa rin nahiya tong 2000 at Pinky na walang naniniwala sa kanila, pautot maraming galit at wala nang gana sa Blue Ribbon. Correct. Tapos, entra pa yung mga napakaboboring na si Pamakino, si Kiko Pangilinan. Lalong wala na nangyari. Lalong wala nangyari sa investigasyon eh. Tatay Badong, yung mukha ni Kuts Bok 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 Bok, parang DPWH na kinurakot yung budget. Tinatapalan pa minsan. Madalas tapalan pero nabubok-bok-bok-bok pa rin. Tatay Badong, yung mukha ni Kuts yan. Si Bongbong daw dapat makulong, hindi Bong lang. Correct. Sabi ni Perlita. Sabi nga ni Tatay Badong, hindi nagbabayad yung mga Duterte, pero kung aabutan siya ni Senator Bong, bakit hindi naman? Totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Di ba? Kung may mag-aabot sa akin, wag niyo lang nila ako sasabihin, eto yung topic mo, eto yung topic mo. Utot nyo. Parang pakapi lang yan di ba? Tatanggapin ko kahit magkano yan. Ganun lang po yun. Speaking of pakapi, magpakapi kayo. Yung may mga pampakapi lang po. Ang sarap ng ng ulam ng kapitbahay, ang bango. Tatay Badong, ano ba yung kadena bill na Bam? Aquino, walang katotoran. Anong masasabi mo Badong kay Yorme? Ngayon mukhang nagbago na. Hindi ko po alam ang pagbabago ni Yorme, hindi po ako nakasubaybay sa mga mayor. Mahirapan po ako magsubaybay sa mga mayor. National level lang po ako. Di ko nga alam ginagawa ng mayor namin eh. Mayor ng Makati, dito ako sa Makati malapit lang kami sa studio ng SMNI. Client to us, bakit daw impeach si BBM? Sabi ko, manood na lang sa'yo. Ano ba kliyente mo? Ano ba trabaho mo, Ma'am Perly? Ano ka ba? Client? Malamang contractor to. Ma'am Perly, magpaambong ka naman dyan sa mga kontrata mo. Napakabait ni Bongbong Marcos na kailangan na talaga maimpok. Palitan na. BP Sara Duterte for President dahil si BP Sara Duterte mataas ang rating. Dapat talaga mapalitan.
Tatay Badong, naalala mo ba yung nagpakape sa'yo, binabawi kasi hindi mo daw binabasa ko. Hindi. Ano yun? BBM yata yun eh. Mayor Isko, Biko, magaling, etc. At hindi usapin ngayon sa bansa. Hairstyle buds, 25 years na. Hairstylist. O, kumusta naman ang kitaan dyan? Mga hairstyle ng mga babae, no? Pinagkikitaan din talaga dahil pag kung ano uso eh. Hair stylist pala si Ma'am Lucero. Perli. Tatay Badong, kailan ka mag-history vlogs? Chumicempo pa. Boss Baz, makikita mo ba ang mayor ng Makati na nasa... Wag, nasa Makati tayo. Mahirap magbiro. Sakit lang. Sakit lang. Sakit lang ang inaabot mo sa pag-hairstylist. Sobra naman. Oh, mag 4 years na pala akong nakasubaybay sa'yo, Boss Buds. Nagsimula ng 2022 bago mag-eleksyon. Bilis lang ng panahon, mga kakulto. Kaya huwag kayo mainip. Mabilis lang yan. Ako nga, parang kailan lang nagsimula mag-vlog. Ngayon, 7 years na. Di ba? Ngayon, ika-8 year ko na ngayon. Hindi pa nga nakukulong mga tunay na sangkot. Yan, correct. Kaya nga, tapos sasabihin nyo, post batch yung tanim impeachment ni BBM sa sarili niya, may epekto ba yon sa admin niya? Alam nyo po, eto sa totoo, no? Sa kawalan natin ng tiwala kay BBM, kahit nga totoo yung impeachment, hindi na rin tayo naniniwala. Ang problema talaga ng BBM administration, kawalan ng tiwala ng tao. Lahat ng gagawin niya, duda tayo. Lahat ng sasabihin, iisipin natin maigi. Sa dami po ng pinagdaanan natin dito po sa administrasyon na to, hindi mo na alam kung ano, kung nagsasabi ng totoo o hindi. Yun ang katotohanan. Yun ang pinakamalaking problema ni BBM. Trust issue. Boss Bans, lumiit na yata yagballs ni Kong Meow Meow. Tuloy pa rin kaya kaso ni AR sa kanya? Wala naman po napabalita na binawi na yung kaso eh. Vince Redoble, si Bryce ba na nag-akusa kay Revilla para grounds sa kaso niya, Kuya Badong? Si Bernardo. Si Bernardo po ay state witness.